Okay, good day mga kagupitan. So ngayon, meron naman tayong tutorial mga kagupitan. So simpleng tutorial lang to na naman mga kagupitan. So ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag haircut sa taas. So itong mga tutorial ko ngayon mga kagup, sa taas muna tayo. Tutorial tayo kung paano tayo kuha sa taas gamit ang ating kamay. So meron naman tayong susunod video mga kagupitan, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-direct. So ngayon, ito muna, kamay muna natin gagamitin. So ayan mga kagupitan, nakita nyo na hinati ko muna sa dalawa yan mga kagupitan. So side by side, and then pag nahati na yan, sa center niya, yan ang uunahin natin paggupit. So yan na kagupitan, kita nyo na ginagamitan ko muna ng kamay mga kagupitan. Kamay muna, din hanggang sa likod yan mga kagupitan. So yan pala mga kagupitan, guide natin yan para sa pag putol natin sa side by side, left and right, meron na tayong guide kung saan lang tayo banda pwede puputol. Sa totoo lang mga kagupitan, hindi naman ito masyado hirap mga kagupitan, hindi ito masyado mahirap, kaso lang para sa akin parang tatagal ako nito pag ganyang process ang gagawin ko mga kagupitan. Dahil pag gugupit ako mga kagupitan, direct na ako, so yung sudlay na aking gagamitin paggamit. Kasi pag ganito kamay, masyadong matagal talaga mga kagupitan. So ayan kagupitan, tapos na yung nasa center nya. So sa kabila naman tayo. So dyan mga kagupitan sa kabila, so kailangan pag magugupit na kayo dyan, i-slanting lang nyo yung kamay nyo para mo curve lang yan mga kagupitan. Sa ganitong paraan mga kagupitan na paggugupit, advantage dito yung mag-slash. So i-trim na yun sa taas. Talaga ganito ako magagamit, hindi ako magda-direct, kamay aking gagamitin pag mayroong magti-trim sa taas, kasi hindi to masyado magputol agad, hindi mabibigla agad ang putol. Sa next video natin mga kagupitan, ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano tayo magda-direct. Dyan mga kagupitan, direct talaga ako pag mayroon magkupit sa akin, dinadirect ko na. Kasi minsan mga kagupitan na maraming mga customer, mabilisan kasi mga kagupitan, kaya dinadirect ko na. Pero okay naman yung direct, basta alam mo na kung paano mo gagawin mag-direct. Nga pala mga kagupitan, ang gupit pala ng client ko ay 2 block. Undercut 2 block ang gupit niya mga kagupitan. So meron siyang picture na ipapakita sa akin. So nalaman ko kung anong klaseng gupit yan. So hindi ko na binibidyohan yung kung paano ko magupit ng 2 block. Kasi ang aking munang ipapakita yung nasa taas kung paano ako magupit sa taas. So gamit yung kamay. Sana mga kagupitan, meron kayong matutunan sa video nito. Kung nagustuhan nyo yung video ko, comment lang kayo sa baba. Sana din follow nyo, like, and share ninyo para kung meron man akong mga bagong mga video, kayo ang ma-priority. Sana mga kagupitan, suportahan nyo hanggang dulo mga kagupitan. So dito mga kagupitan, tapos na ang nasa left side. So dito naman tayo sa right side. So dito mga kagupitan dito pala sa right side pala ako paboritong maggupit mga kagupitan. Kasi yung ginagamit ko talaga yung right side ko, kaya dito ako magpapabor. So ganun pa rin anong nasa left side na ginawa natin kanina, ganun pa rin sa right side. So curve lang din mga kagupitan para yung
yung motion ng buhok niya parang payo lang. And then, tapos mga kagupitan, nga pala kagupitan, pag magugupit kayo dyan mga kagupitan, paulit-ulitin nyo, sisiguraduhin nyo na pantay na mga kagupitan. So parang 8 times, check nyo 8 times para malaman nyo kung okay na talaga. Kaya masasabi ko sa inyo na matagal talaga ito mga kagupitan kung kamay lang. Siguro sa mga professional na mga mga barber, yun parang easy lang sa kanila. Pero balang araw matutunan din natin yan. So natutunan ko pero hindi pa ako masyadong malakas. Kasi minsan maingat talaga tayo sa pag putol ng buhok. Alaman na natin ng mga kagupitan, yung mga client natin, hindi sila magsasalita. Malalaman lang natin sa pamamagitan ng kanilang mga mata kung nagustuhan nila yung gupit mo o hindi. Kaya talagang maingat tayo mga kagupitan. So ayan kagupitan, malapit na tayo matapos. Almost 8 minutes tayo dito mga kagupitan bago tayo natapos dito mga kagupitan. So yan, nakita niyo mga kagupitan na tinitrim ko na yung nasa sa harapan niya. Pinuputo na natin yan. And then sa last part niya mga kagupitan, gagamitin na natin ng trimming scissor. Importante talaga yan mga kagupitan ng trimming scissor, lalo sa mga barbershop, lalo sa mga makakapal na mga buhok. Talagang importante yan mga kagupitan. So ayan, ginagamitan na natin ng trimming scissor. Kasi ako mga kagupitan, pag malapit ako matapos sa taas, so last part na yung trimming scissor mga kagupitan. Dahil makapal yung buhok niya. Kasi yung gupit niya talaga mga kagupitan, undercut to black. Kaya kailangan natin ng trimming scissor dyan mga kagupitan. So yan, kita nyo, mekos na natin yan. Ayan, linisin na natin para iwas na buhok. So yan, nilagyan ko na yan ng pampalagay sa buhok. So hindi na natin sabihin kung anong klaseng pampalagay dyan. Basta pampatigas yan sa buhok. So yan, so hanggang dito na lang ang ating video mga kagupitan. Sana magustuhan nyo. Sana magustuhan nyo ang video ko. So salamat sa inyo and God bless. Thank you.